Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi sa amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawala ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayang alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo, upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumadami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapistahan ngayon ni Santiago, anak ni Zebedeo at kapatid ni Juan. Kasama ni Pedro at ni Juan, isa siya sa mga madalas na kasama ni Jesus. Siya ang unang apostol na pinatay at ang pagpatay sa kanya ay nakalagay sa aklat ng gawa ng mga apostol. Siya ay pinapugutan ng ulo ni Haring Agripa ng Judea. Ang kanyang bangkay ay according to tradition, dinala sa Ehipto kung saan siya nagpahayag bago siya bumalik sa Judea. At ngayon, ito ay nasa Santiago de Compostela na. Ito ang pinupuntahan ng maraming pilgrims mula pa noong Middle Ages hanggang ngayon na gumagawa ng Camino de Santiago de Compostela. Sa pagbasa natin ngayon, pinapaalam sa atin ni Pablo ang mga naranasan ng mga apostol. Sila ay mga tao din, tulad nating lahat. Mga taong may kahinaan, pero may dala-dala silang kayamanan. Ang magandang balita. Mga hamak na tao lamang sila, pero sila ay nagtiyatyaga at nanatiling tapat upang ipaabot sa atin ang kapangyarihan ng kanilang pagsasaksi kay Kristo. Na ito'y hindi galing sa kanila, kundi galing sa Diyos mismo. Kaya ang dami nilang pagsubok at kahirapan na dinadanas, sila ay hinahagupit, pinag-uusig, ipinipiit, pinagbibintangan, at pinatay.
Pero hindi sila tumitigil sa pagsaksi kay Jesus at sa pagdadala ng kanyang magandang balita sa lahat. Patuloy silang nagsasalita kasi sila ay nananampalataya. Malakas ang kanilang pananampalataya na ang kapangyarihang bumuhay kay Jesus ay kumikilos din para sa kanila. Tinitiis nila ang lahat para sa mga mananampalataya upang mas lalong dumami ang magpasalamat at magpuri sa Diyos. Kung dumating sa atin ang pananampalataya at ang pagkilala kay Jesus, yan ay dahil sa mga apostol. Sila ang pinadala ni Jesus na magpahayag sa buong mundo. Kahit na mahirap ang paglalakbay noon at wala namang masyadong alam ang mga apostol tungkol sa paglalakbay o pagpapahayag, malalayo ang kanilang naaabot at talagang natanim nila ang pananampalataya. Ang layo yata ng Espanya sa Palestina, pero ito'y naabot ni Santiago. Ganun na lang ang pagkilala sa kanya ng mga taga-Espanya noon na pinarangalan nila ang kanyang bangkay. At ito'y naging lugar ng panalangin na pinupuntahan ng maraming mga tao. Sana makuha natin ang diwa ng mga apostol. Hindi sana tayo magsawa sa pagmimisyon. At kahit na anong hirap ang dinadanas natin, patuloy natin ipahayag si Jesus. Ang Espiritong kumilos sa mga apostol ay patuloy din kumikilos sa atin ngayon. Kaya ang simbahan ay patuloy na nananatiling apostolik. Salamat, Panginoon, sa pagpapahayag at pagsasaksi ng mga apostol. Salamat kat kami nananatiling tagapagmana ng pananampalataya na dala ng mga apostol. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.